Mag-focus muna tayo dito sa new project kasi alam kong inaabangan nyo po kung ano yung mga kaganapan dito. So, sa ngayon, may nabuo. May nabuo. Wow. Anong nabuo? Alam ko din sa inyo kung kung bakit. Dito nga tayo sa harap ng bahay ni Gwen. Si Gwen. Saan si Gwen? Dito lang, maganda. Ayan, dito sila mama. May mga biniling junk foods. At si Dada naman, may nililinisan na garapon. Pero yung lifestyle namin, kung saan kami nagsimula, doon pa rin kami. Dito kasi kami, parang, kami nila ate, lumaki sa may ganito, may ayan, yung ulam namin ngayon, dalawang klase. Isang ampalaya. Sama na. Isang ampalaya na may sahog na manok. Natira kagabi. Minasal. At yun, anong lutuan? Lechong paksiw. Pero manok lechong manok paksiw. Ito malaki Ayan, may paksiw at may ginisang ampalaya. Dapat di timpla. Seasoning. Luway-luway mo kayo mga kanagin. Ayan. Ano na? Rush na kasi oras na. Dapat hindi na tilaw yun. Amon sa lahat. Ito para din na nila ginagawa. Gatingin na siya ng seasoning guide ka di. Pwede na order na ginisa mix. Dahil. Yan, napasahan na. Okay na gada di. Ayan. Parang masarap. Itsura niya. Yung paksiw ay ako muna. Yan, itlog pa. Ayan naman. May manok na, may itlog pa. Itlog. Ayan, natluto na itong bilisang ampalaya. Sa kulab. Ay, napagkulab ang. Ang ginawa mo sa amin. Ayan. Ayan. Tinitimpla na ni ate mama yung paksiw. Kahit sabihin natin, kahit hindi siya simentado yung business niyo ba? A few moments later. So, hello, what's up mga kagani? It's me again, your one and only, the Krala Granny and the beautiful Granny. Hindi. For today's video mga kagani, may ipapakita ako sa inyo mamaya. So, dito na muna tayo sa kusina dahil may i-explain din ako. And hindi to about sa issue before. Issue, like,
yung sinagot ko yung one of the basher, stop muna tayo dun. So, sa ngayon, mag-focus muna tayo dito sa new project kasi alam kong inaabangan nyo po kung ano yung mga kaganapan dito. So, sa ngayon, may nabuo. May nabuo, wow. Anong nabuo? May nabuo na po dito sa ground floor. And, alam ko sa inyo yung iba nako-confuse kung ba't ganun yung design. And, ba't may pastel matting. And, kung ba't ganun yung itsura nung dun sa ground floor. And sa ngayon, ito na yung dito sa vlog kong ito i-enlightened and alam ko din sa inyo kung bakit kung bakit ganun yung kinalabasan nung ginawa ni Kuya Carpenter 2. So, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. So, samahan nyo na ako mga kagani para bisitahin yung nagawa ni Kuya Carpenter 2, yung dun sa ground floor na may pastel matting. So, OMG, walang sleeper dito. So, kukunin na muna natin. At, dito nga tayo sa harap ng bahay ni Gwen. Si Gwen. Saan si Gwen? Dito lang, maganda. Ayan, dito sila mama. May mga biniling junk foods. And, yun, mga junk foods nga. At si Dada naman, may nililinisan na garapon. So, ang daming kaganapan ngayon dito. And alam ko sa inyo, yung mga ibang viewers natin still confused kung bakit may mga chichirya na ngayon. And ito na yung natapos ni Kuya Carpenter 2. Wow! Ano bibilhin mo? Bili na po kayo. Pabakal po. O, alam niyo pabakal dito. Pabili po. Wow! May sari-sari store na si Mama dito sa ground floor. Pabakal po, Manay Maris. Sige na. Mamera tabi iton bravo. Ako na di. Just lagi rin yung 8. Bago ba na hindi ako nagtinda? Tagalog, please. Sige, 10 na daw to kasi mahal na siya. Kaya pala ang daming binili ni Mama mga junk foods and si Dada naglilinis ng mga garapon dahil may munting sari-sari store here sa ground floor. Ayan na, unti-unti nyo na nalalaman kung ano ba talaga itong dito sa new project. So, papio pa lang to. Ano pa lang to? Unti pa lang. Hindi pa to yung kabuuang revelation. Kumbaga, ito na muna yung paunang revelation dito sa ground floor. Wow! Tuwang-tuwa si Mama, oh. Pabakal, Manay Maris. Sa ano na ako, sa tindahan ulit. Na nga, lumipat ako dito sa loob ng tindahan ni Aling Maris. Ang ingay nitong pintuan. Daming to. May nakakulong po dito. Ayaw, di ma. Kaya ang mga kalabas. Kaya nga. Nasa presinto ka po, Kuya Dada. Bakit kaya ikaw nakulong? Eme. Ang dilim. Wala pa kasing connection sa ilaw. May tubig din kami. Ito, I think, pinasadya talagang maingay para in case na may magbalak na, kung sino mang ibang tao na pumasok dito, alam namin, tsaka magigising agad. Diba? Ang ingay. Yan ang maganda kapag sa mga ganitong tindahan. Hilak naman to. Kahit na, pasiguro din na ganyan na maingay. Kasi dinig na dinig niyan sa loob, di ba, Ma? Kasi may echo dito sa ground floor. Ala, nagagalit si Sushi. Siya pala yung nakulong. Ay, kami pala yung nakulong, oh. Saan? Hello? Up, 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 up.
ingay. Nagbablog ako, Sushi. Bye-bye. Ah, Wow! walang pa yan. Dami pa chichirya dyan, oh. Lahat pa kasing ano, patungan. Walang patungan. Ay, Oh, sa mga nagsasabing nagbago kami, saan yung pagbabago dyan? Nabago lang naman yung venue. Pero yung lifestyle namin, kung saan kami nagsimula, doon pa rin kami. Dito kasi kami, parang, kami nila ate, lumaki sa, may ganito, may sari-sari store sila mama. At hanggang ngayon, merong sari-sari store. Hindi yan mawawala. Kasi na-explain na din ni Kuya Dada, ang ingay! Yun na nga sabi ko kanina na lumaki kami sa pag ganito nila mama, nasanay kami. Simulat bata talaga, nung maliit pa kami. Hindi kasi ko lumaki. Still short and cute. Cute size. Talagang simulang bata pa kami, meron na talagang sari-sari store. At hindi po namin hayaan na wala na lang yun sa buhay namin. Itong munting sari-sari store ni Aling Maris. At talagang tumatak na ito sa buhay namin na merong ganito. At sabi nga po ni Kuya Dada na ito yung source of income din namin. And kung wala itong mga paninda namin, yung business namin sa Boulevard, like wala kami yung pang araw-araw na pang gastos, ganun. Kaya binibigyan rin namin ng importance yung ganitong part ng buhay namin na meron kaming business, yung itong mini store ni Aling Maris and Kuya Dada, at yung sa Boulevard. At alam kong na-explain na din yun ng maayos sa inyo ni Kuya Dada. At masaya rin ako dahil kahit paunti-unti meron ng nabubuo at nagkakamukha na dito sa new project. Sa bahay ni Gwen. Sa harap ng bahay ko pala. Sino kasi si Gwen? At sa ngayon, ipapasa ko rin kay Dada kasi alam kong meron siyang ipapaunawa din sa inyo para okay din yung yung vlog natin. Di mawala si Dada for today's vlog. So, ipapasa ko muna. Ayan mga kagwene, at na-reveal na nga ni Gwen kung ano talaga yung pinapaulaan ko sa inyo dito sa ground floor na yung ginagawa ni Kuya Carpenter 2. At yun na nga, isa itong tindahan. Kasi wala na kaming tindahan dun sa harap kasi bahay na yun eh. Pure na bahay. Nagtitinda lang kami dun sa ng almusal. Tapos ilang oras lang na latag. Tapos tanggal. Yun na lang ginagawa namin. Pero yung steadying tindahan kagaya nung dati ay wala na talaga. Kaya talagang naplano namin to na dapat merong tindahan dito sa malapit sa Boulevard para naman yung mga tao dito na nakatira dito sa parting baba ay hindi na maglalayo ng pupunta dun sa kalsada. Lalakad pa sila ng malayo para bibili lang sa tindahan. Ngayon, may malapit ng tindahan dito sa sa Boulevard, sari-sari store, kaya malaking tulong din to dito sa mga naninirahan malapit sa amin. Dito sa kapitbahay namin, naglilibot pa sila, umiikot pa sila kung saan yung dadaanan papuntang kabilang kalsada para bumili lang ng suka, betsin, yung mga seasoning. Yun ang yung pang-araw-araw na gamit sa pagluto. Yun, kaya nahihirapan din sila na ganun. Kaya malaking tulong tong meron ng tindahan dito kasi malapit na lang, ilang akbang lang yan, may tindahan na. Kaya nga po, dito lang ako sa loob ng tindahan kasi may nagbuhay naman itong tinda. Yung kapitbahay ng mga bata bumili ng stick ko. Ayan, nung unang binili nila buhay naman yung pera.
Ayan. Ayun naman, ano. Ayan. At, yun na nga. Kaya hindi pwedeng mawala tong ganitong munting business namin kasi wala naman kaming ibang pinagkukuhanan ng income, yung tinda-tinda lang. Kaya nag-iisip kami ng mga paraan kung paano kikita ng pera siyempre sa malinis na paraan lang. Kasi wag tayo dun sa hindi legal. Ayan. Kasi masama yun. Ayan. Kaya nga kahit medyo may kahirapan ng ganitong sitwasyon namin sa buhay, ay talagang pinupursige namin mamuhay ng simple, kahit may konti lang pagkakitaan, basta may kita. Ayan. Para habang nabubuhay kami, meron kaming inaasang pumapasok na pera. Kasi yun talaga yung naging sistema namin nung asawa ko, si Ate Mama, na talagang kahit noon pa nagtitinda na talaga kami. Ano lang yung problema lang, wala kaming sariling puhunan, kaya kumukuha kami ng 5-6 sa Bombay. Matagal ng panahon na nakaasa kami dun sa 5-6 para maging gawing kapital. Kahit nga konti lang yung nakukuha namin na pera, kasi yung porsyento, yun ang problema sa 5-6. Parang yun na rin ang pinaghanap namin ng pera, yung nagpapautang. Kasi yung yung porsyento. Kaya ayun, medyo madilim pa dito. Madilim na kasi wala pang dito ilaw. Ayan, alas 6 na. Alas 6 na. Kaya yung stick ko yung binabalik-balikan nilang binibili. Stick ko. Kasi matamis. Yung mga bata ay mahilig sa matamis. Kaya yun, palaging binabalikan nila dito sa ngayon. Ayan, maliwanag pa naman sa labas, pero dito sa loob ng tindahan ay madilim na. So walang ilaw. Madali na magkailaw dito. Yan, yun ang abangan natin. Abangan mga Gwenny. At itong mga ito yung dati naming gamit doon sa bahay na lublob to nung bagyong Christine, nakabaon sa putik. Pero buo pa naman, kaya ayan, na keep namin na naitabi namin, kaya yun, may ginagamit pa kami. Pero magpapagawa kami nito ng patungan ng mga tinda, para kasi ito additional space pa to. Maliit lang kasi yung space dito sa kaya dapat walang ganito. Lang dapat yung patungan na maliit lang, tama lang, para yung gumagalaw dito ay duelo. Yan. Pero dito may space naman malaki sa parting to. Yan, madilim. Ayan. At yung problema na lang namin dito ay wala pang sarado yan, kaya mamaya tatanggalin ko rin yung mga naka-display na yan. Kasi hindi pwedeng hindi pwedeng hindi alisin yan. Mawawala yan. Pag umaga na, baka wala na yan. Wala pang sarado. Kaya tanggal muna. Ano bibilihin? Ito ulit, piso. Ako pabagay ko sa piso. Sari na to. Ano to kay Joey? Sa piso. Piso pa. Ados na di. No. Ito kaya kay Lola sa piso. Dali. Mga bata.
Ang problema lang ngayon, mga nagmahal na yung mga dating piso isa, ngayon 2 piso na isa. Ayan. Walang piso na mabibili. Ayan, at pupunta sila dun kay lola nila. Hingi ng pangdagdag. Ayan. Kung magkakaroon na ng patungan dito, ayan, mapupuno yan syempre. Kasi may ano naman si Ate Mama, may income pagtitinda dito sa Boulevard. Ayan, yung mga dilensya niya pwedeng dito na mapunta sa mga tinda din dito sa sa munting tindahan. Ayan. At dito safe na dito kasi may pintuan na dito, may lock yan, kakandado na lang, at may screen, hindi basta-basta ito matatanggal. Ayan, kaya ayan po, na-reveal na natin kung ano talaga yung purpose ng part na to, portion na to, kung bakit ginagawa ng screen, steel matting, may bintana yung sa harap, malit na bintana, obvious naman, tindahan. Ayan, itong mga panindang to ay sa Boulevard, sa Boulevard yan. Sa Boulevard yan. Magkakaroon din ng ganyan dito sa tindahan kasi kukumplituhin namin para naman hindi na lumayo yung mga bibili. Dapat kumpleto yung mga bibilhin. Natin dito sa harap. Ayan. Ayan, may tindahan na. Nalalagyan pa yan ng bubong yung nasa part ng taas na may bakal para pag umulan ay hindi masyadong mabasa yung bibili. Ayan. At yan na munang update natin mga Gwenny dito sa tindahan ni Ate Mama. Ayan, hanggang sa muli.